Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at inaanya ko po kayo na makipag-isa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. At narito po ang inyong lingkod na gagamitin ng Diyos upang maipaabot ang mga salita ng Diyos sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang aming mapag-uusapan ngayon sa salita ninyo, Panginoon. Patuloy po naming nilalapit ang lahat ng ito sa inyo upang lubos po naming maunawaan o lalo pa naming kayong makilala sa aming mga buhay. At salamat po sa inyo sa umaga ito. Binabati ko po ang lahat ng mga nakikiisa sa gawain pong ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa umaga pong ito ay tayo po muna ay magpuri sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niyo'y dakila. Katapat ay dakila. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niyo'y dakila. Katapat ay dakila. Ito'y laging sagana bawat umaga. Katapatan niyo'y dakila. Katapat ay dakila. Purihin po kayo aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Bago po tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo sa panibagong umaga na mayroon kaming patuloy na pag-asa na bumula sa inyo, O Diyos. Mayroon kaming panibagong sigla at panibagong buhay na kami, Panginoon, ay patuloy nyo kahit sa pagtulog ay binabantayan nyo kami. Mag-aaral po kami ngayon ng inyong mayamang salita. Patuloy po, Panginoon, pagkalooban nyo kami ng inyong kaloob na karunungan at kaalaman upang mahayag ang inyong mga salita sa bawat isa sa amin, O Diyos, upang lubos pa namin kayo makilala ng lubusan sa aming mga buhay. At pagpalain niyo po, Lord, ang lahat ng mahayag at lahat ng inyong aabot sa aming mga mensahe ninyo para sa amin upang lalo pa namin matutunan ang lahat ng bagay na inyong ipaabot sa amin upang magliwanag sa aming mga puso, sa aming isipan ng lahat ng layunin at purpose ninyo para sa amin at layunin ninyo para sa amin na kami inyong pinili tinawag. Salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo ang mataas po ngayong umaga sa kapangyarihan ng pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay nasa aklat po ng Mateo, chapter 9, verses 35 to 38. Kung kayo po ay may mga Biblia, babasahin ko po sa Mateo, chapter 9, verses 35 to 38. Sabi po ng 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 36. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema pero wala man lang tumutulong sa kanila para silang mga tupang walang pastol. 37.
Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin pero kakaunti ang tagapag-ani. 38. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. At binigyan ko po siya ng paksa na humayo kayo at gagawin ko kayong mga alagad. At sino po ang may sabi nito? Mismo ang ating Panginoong Hesus. Nung panahon na siya ay nilibot niya yung bayan at nayon nung panahon na yon. At siya ay laging nangangaral sa mga sambahan. At ito ay sa mga sinagoga. At sabi rito, sabi ng Panginoong Hesus, humayo at ipangaral ang salita ng Diyos at ito'y mahigpit na kailangan upang abutin ang mga tao. Sabi nga, go and preach the gospel. Sabi rito, itong paghayo po natin at pangaral ang salita ng Diyos, ito po ay kinakailangan dahil mismo ang Panginoong Hesus po ay ginawa po niya ito. At tayo po namang mga pinili at tinawag ng Diyos. Ang purpose po at layunin ng Panginoon para sa atin ay tayo ay gamitin ng Diyos at gawin natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga niya ay, humayo kayo at gagawin ko kayong mga alagad. Kaya ito po ay napakahalaga. At ito'y kinakailangan at mahigpit na kailangan ito'y gawin. Amen po ba? Sabi nga, go and preach the gospel, humayo at ipangaral ang ebanghelyo. May isang, there is an urgent na kailangan ito ay may isang kagyat na pangangailangan makita to reach out the gospel. Sabi ng Lucas 13:13 at sa Mateo 28:19 at sa Mateo 4:18. Ang sabi, to reach out the people para maabot ang mga tao. Amen po ba? At sabi rito, ano ang pinakamabuting kaparaanan na dapat nating gawin? What is the best way? Ano raw po yung pinakamabuting kaparaanan na dapat nating gagawin? Ang pinakamabuting kaparaanan na maibahagi ay ang salita ng Diyos. Ang salita ni Jesucristo. The best way to share the gospel of Jesus Christ. Ano po yung una? Sabi po ng verse 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at ngayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ano po yung unang makikita natin at layunin ng Diyos sa atin kaya tayo ay tinawag ng Diyos? Ang sabi po rito ay to imitate Him. Ano po yung kailangang makita natin o kailangang maunawaan natin? Pag sinabing to imitate Him, siya ay pamarisan o tularan ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng verse 35, bakit po kailangan siya pamarisan? Dahil isa siya na nangaral din at nagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil ang ginawa ng Panginoong Hesus at nakita natin sa verse 35, nilibot na Hesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. At ang sabi pa po rito, ay ipahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang sabi pa rito ay, go where Jesus Christ. Humayo kayo at tularan ang mga ginawa ng Panginoong Hesus. Ano po yung kinakailangan natin? Mismo ang ating Panginoong Hesus ay nangaral na ipahayag ang salita ng Diyos, hindi lamang ang nais ng Diyos at layunin ng Panginoon ay sa buong mga sangkatauhan, sa buong sanlibutan. Sapagkat ito'y naroon sa Mateo 28 verse 19 to 20. Kaya sabi rito, tulad ng pangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar,
Yun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na kailangan dapat nating tularan o pamarisan na maipangaral ang salita ng Panginoon. At ito po ay sa ating pong huling panahon na kinakailangan po ito. Kung paano no tayo makakilala nung una ay nagsisikap tayong maipangaral at maipahayag ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Mas lalo po ngayon dahil marami po nangangailangan ng mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos at maraming nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Kaya ang pangalawa, upang abutin ang mga tao ng mabuting balita. At ang pangatlo nating makikita dito, siya ay nagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit at mga karamdaman. Ano sabi sa Mateo 4:23? Babasahin ko po. Ang sabi po sa 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo, at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Siya ay nagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit at mga karamdaman. Nung siya ay humayo at nilibot ang buong Galilea at siya ay mismo ang nangaral sa sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya ang magandang balita. At tungkol sa paghahari ng Diyos, at noong panahon na yun po ay siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pinagaling din niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya po, sa ating paghayo, marami po nangangailangan ng kagalingan. Dahil tayo ang gagamitin ng Diyos para sa kanila. Amen po ba? Tayo mismo ang gagamitin ng Diyos para sa kanila upang maabot natin yung kanilang mga kalalagayan na talagang wala sila'y mabubulit sa kapahamakan sa lahat ng panahon, lalo na't may mga karamdaman. Kinakailangan po tayo mismo. Sabi nga niya sa humayo kayo, gagawin ko kayong mga alagad. Kaya tayo mismo po ang gagamitin ng Diyos para ipangaral at ipahayag ang salita ng Diyos. At noon mismo ang Panginoong Hesus ay nangaral at siya ay maraming pinagaling na mayroong iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po sabi do sa pangalawa, sa ating chapter, sa Mateo 9, sa ating teksto, sabi ng 36, yung pangalawang punto, anong sabing makikita natin, ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema. Pero wala man lang tumutulong sa kanila para silang mga tupang walang pastol. He was moved with compassion on them. Nahabag ang Panginoong Hesus sa kanila. Amen po ba? Sabi ng ating teksto sa verse 36, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema pero wala man lang tumutulong sa kanila. Kaya kailangan po nating magkaroon tayo ng kahabagan. Magkaroon tayo ng puso na mayroong maawaing puso. Lalo na po sa mga tao na nakikita natin talaga na alam nating mapapahamak. Amen po ba? Kaya nga sabi, He was moved with compassion on them. Nahabag ang Panginoong Hesus sa kanila at sila'y dumaranas. Una, ano pong naranasan nila? Sila'y dumaranas ng mga problema. Walang mahinga ng tulong tulad ng mga tupang walang pastol. Yun po yung kalalagayan po ng mga nangangailangan. Kaya po tayo ay
patuloy na magkaroon ng passion, lalo na sa nakikita natin. Sabi nga, hindi na tayo pwedeng pumunta pa sa ibang lugar kundi sa mga kalapitbahay, sa ating pamilya na nangangailangan ng kaligtasan. At tayo mismo ang gagamitin ng Panginoon kung paano sinabi ng Panginoong Hesus sa kanilang mga alagad na humayo kayo at gagawin ko kayong mga alagad ko. Amen po ba? At nang makita ni Jesus ang maraming tao, nagkaroon siya ng kahabagan at nangaral siya sa kanila. Ano sabi sa Mark 6:34 sa Marcos? Ano sabi po sa 34:6? Ang sabi po rito, ang sabi po sa verse 30, kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. Kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Kaya po makikita natin, nang makita ng Panginoong Hesus ang maraming tao, nagkaroon siya ng kahabagan at nangaral siya sa kanila. Nawa po tayo ay magkaroon ng ganitong passion sa ating puso, sa ating buhay, kung paano din tayo inabot ng Panginoon at buksan ang ating mga puso at isipan sa salita ng Diyos. Paano nahayag sa atin ang salita ng Diyos, patuloy din po natin gawin kung ano yung ginamit ng Diyos sa atin, kung sino man yung mga nangaral sa atin para tayo tiyagain, para tayo ay laging abutin. Kaya po sa panahong ito, kinakailangan po talagang maibahagi na salita ng Diyos. Maipangaral ang mabuting balita ni Jesucristo para sa mga tao. Amen po ba? Kaya po sabi sa ating teksto sa verse sa Mateo, ang sabi po niya sa 37, kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng ani na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Nagsalita si Jesus sa kanyang mga tagasunod na ano pong sabi sa verse 37. Sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, marami ang aanihin. Kaya po sa panahong ito, marami pong aanihin na. Kailangan po ay yung mangangaral. Kailangan na yung magpapahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. Kaya po tayo ay magkaroon talaga ng tunay na passion sa pangangaral ng salita ng Diyos at abutin natin yung mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kaligtasan, dahil ang Diyos kailanman hindi tayo pinagkulang. Minsan maraming mga problema, maraming mga pinagdaraanan, pero mayroong nais ang Diyos ipahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita para ituro sa atin ang mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos, na ang mga salita ng Diyos kinakailangang maipangaral sa mga tao at maabot ang mga tao na talagang naroon sa alam nating mabubulid sa kapahamakan. At marami po sa mga iba't ibang dako ng lugar ay pwede pong ipangaral ang salita ng Diyos. Pwede po itong ipangaral katulad po ng ating Panginoong Hesus, na dapat siya nating pamarisan, siya nating tularan. Amen po ba? Kung paano siya talaga nagamit, paano siya naging halimbawa at ehemplo para sa atin, kagaya ng ginawa ng Panginoon Hesus ng pangangaral ng salita at nung panahon na yun, siya ay nakapagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Tayo din po magagamit ang Diyos. Magagamit po tayo ng Panginoon. At sa anumang bagay at layunin purpose ng Panginoon sa atin,
Huwag tayong matatakot, lalo tayong magpakatapang. Hindi po sa para makipag-away o ano paman, kundi magpakalakas tayo at magpakatatag, sabi niya kay Josue. At salamat sa Panginoon sapagkat sa mga salita niya tayo ay lalo pang lubos natin siyang nakikilala sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ano pong sabi rito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, marami ang aanihin, kakaunti ang tagapag-ani. Kaya po ang gawin natin ay manalangin sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin. Amen po ba? Magpadala ng tagapag-ani ang Panginoon. Sabi nga ng Mateo 28:19-20. Babasahin ko po yung 28. Ano pong sabi ng Panginoon? 28. Ang sabi po niya, sa 19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Hindi lang po kanyang mga alagad, kundi pati po tayo. Tayo na pinili at tinawag ng Diyos, magamit ng Panginoon na maipangaral ang salita ng Diyos. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Kaya po mismo po tayo ang gagamitin ng Diyos para maihipahayag ang salita ng Diyos. Hindi lamang ang kanyang mga alagad. Dahil ang tinuro ng Diyos mismo, siya mismo ang ating pamarisan at siya mismo'y nangaral para maabot ang mga tao. At siya mayroong kahabagan na awa siya na nakita niya yung kalalagayan ng mga tao ng panahon na siya'y nangangaral at siya'y nahabag. Amen po ba? Yung kahabagan sa kanyang puso sa mga tao na alam niya na wala silang mahinga ng tulong. Magkaroon po tayo ng pagnanais na tayo talaga ay magkaroon ng kahabagan para sa mga kaligtasan ng mga tao. Kaya nga sabi po ay ng Panginoong Hesus, sumayo at gagawin ko kayong mga alagad ko. Kaya po salamat sa salita ng Diyos dahil tayo ang lubos na pinaabutan. Tayo mismo na mga tinawag ng Diyos, tayo mismo na mga pinili ng Diyos, ang siyang gagamitin niya para maipahayag ang salita ng Diyos at maabot natin ang lahat ng mga tao, lalo na wala pang mga salita ng Panginoon. Lalo na sa alam nating yung mga tao ay walang matatakbuhan, walang mahihinga ng tulong, lalo na sa may mga sakit. Magagamit po tayo. Kung paano po ang Diyos ay nakapagpagaling nung panahon na yun na nangangaral, magagamit din po tayo ng Panginoon. At nawa, sabi nga rito sa verse, bautismuhan ninyo silang mga tagasunod. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya po, wag po tayong hallelujah. Wag po nating hayaan na kung ano man yung nais ng Diyos sa atin na gawin iyon ay sikapin po ng bawat isa sa atin. Na tayo ay pamarisan natin, tularan natin ang ating Panginoong Hesus kung paano niya naipangaral sa mga tao at maabot ang mga tao ng kaligtasan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Subalit may sabi ang Panginoon na at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ang kabutihan ng Diyos. Ay saan man tayo mangaral at mga hayag ng salita ng Diyos, tandaan po natin, kasama natin ang Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo. Huwag tayong manghihinawa, lalo tayo magpatuloy. Anumang mga sitwasyon, bilang tayo mga lingkod ng Diyos,
Patuloy po natin gawin kung ano yung naayon sa kalooban ng Diyos na maipangaral ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Abutin natin yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Abutin natin yung mga tao na talagang wala silang masulingan, walang mahingan na tulong. Kaya po sa umaga pong ito, nilalapit ko pong lahat na nawa tayong lahat ay magkaroon ng pagnanais, magkaroon na tayo ay magamit ng Diyos ayon sa kanyang kalooban na nais niyang kapamaraanan para maibahagi natin ang salita ng Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Sino man po yung nakiisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nawa magliwanag po sa puso ng bawat isa sa atin sa ating buhay pananampalataya na isa tayo na magamit ng Diyos. Tularan natin, pamarisan natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na makapangaral, maabot ang mga tao, at yung mga lahat ng may mga iba't ibang uri ng sakit ay siya ay talagang nakapagpagaling. At nawa magtiwala tayo sa Panginoon na tandaan po natin na hanggang sa katapusan ay kasama natin ang Panginoon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga sa programa ng ating pastor ay may pag-asa sa Panginoon. Magpatuloy lang po tayo. Paggamit tayo ng lubusan sa Panginoon na tayo ay makapangaral, maipahayag ang salita ng Diyos at abutin natin ang mga tao na talagang nangangailangan ng kaligtasan. Salamat po sa umagang ito at salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Ngayon pong umaga ay sino man po yung nakaisa ngayong umaga ay akin pong pinagpapasalamat at ito isang napakadakilang, napakahalaga para sa atin na tayo ay isa sa maging matularan natin ang ating Panginoon sa ganyan ginawa na kahit siya ay mahirap yung pinagdaanan at siya ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Pero para mahayag ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon sapagkat siya yung Diyos natin na makapangyarihan na tayo ay patuloy po niyo kaming lubos na matutunan pa namin sumunod sa inyo, matutunan pa namin lubos kayong makilala. At naway pagpalain niyo po ang mga lingkod ninyo na nakaisa ngayong umaga. At patuloy ko din po na idinudulog sa inyo at pinapanalangin ang aming mga tagapanguna simula sa sentro, sa Masaredo family, sa mga Bible school teacher, hanggang sa mga estudyante at hanggang sa aming mga pastors ng District 129 Direct at sa lahat ng ginagamit niyo po sa iba't ibang dako para maipangaral ang salita ninyo, Diyos. Salamat po sa mangunguna ng aming Pastor Pedro Godraños na kami isa sa nagamit niyo sa kaluwalhatian niyo, Diyos. Salamat po ngayong umaga at pagpalain niyo po ang bawat isa nakapagtipon at nakapag-isa ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyo. Purihin po kayo, Panginoon, at pagpalain po tayong lahat. Pagpalain po kayo, Panginoon, ang mga anak ninyo na lingkod niyo na talagang nakikiisa upang lubos na magawa ang kalooban ninyo sa buhay ng bawat isa. Purihin po kayo at tayo po manalangin. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito na kami patuloy niyo sinamahan, patuloy niyo po kaming pinangunahan upang lubos na maunawaan namin ang inyong mga salita. Lubos po, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat kung paano niyo sinabi yun nung kayo naglibot sa buong bayan, sa buong nayon, Panginoon, para ipahayag ang inyong mga salita. Tulungan niyo din po kami na maging masipag, maging matiyaga at mapagtiis ano man yung sitwasyon ng aming mga paglilingkod, O Diyos, alam namin na hariyan kayo, kasama namin kayo, O Diyos. At salamat sa mga pangako niyo, salamat sa mga salita ninyo, O Diyos, na siyang nahayag sa amin upang matuto kami, lalo pang magamit niyo sa pangangaral ng inyong mayamang salita at maabot ang lahat ng nangangailangan ng kaligtasan. Salamat po at palain niyo po ang bawat isa. Kayo ang mabigyan naming papuri at pasasalamat ngayong umaga sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Palain po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat.